Bakit ipinasira na ng Diyos ang templo noong AD 70? Hindi nyo ba napapansin? Yung sinabi at ipinasulat more than 2,000 years ago noon sa Biblia na nagsasabing malapit nang maganap sa kanilang henerasyon, kapag binabasa ngayon ng mga mangangaral, sinasabi nilang malapit pa lang na maganap sa atin ngayon. Dahil hindi pa raw naganap noon. Hindi ba't napakalinaw ng sinalita ni Jesus? Luke 21 verse 31 to 32. So you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Sinabi ito ni Jesus sa kanilang henerasyon. Matthew 16 verse 28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Sige nga kapatid, pilosopuhin mo ito. Paano kaya nila nasisikmura na pinasisinungalingan ito at sasabihing hindi pa naganap noon? Tumayo sana tayong totoo sa salita ng Diyos at hindi ang gawa-gawa ng mga taong nag-angat sa kanilang sarili upang magpatawag pang mga pastor. Matthew 23 verse 8 to 10. But do not be called Rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. Do not be called leaders, for one is your leader, that is, Christ. Kahit nga noon pa man, ay pinagbawalan na ng Panginoong Hesus ang pagpapatawag ng pastor. 1 Corinthians 4 verse 9. For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Bakit nga ba kahuli-hulihan na sila noon? Sapagkat magaganap na noon ang lahat ng kasulatan, masisira na ng lubusan ng templo. Kaya't wala nang pangangailangan pa ng simbahan at mga pastor. Hindi pa ba tayo nagtataka kung bakit gusto pa nilang ipagpatuloy ang tinapos na ng Diyos?